So sa part 2 ng ating series sa potential spying ng Chinese government sa Pilipinas, pag-uusapan naman po natin yung nare-report na posibleng pag-infiltrate ng mga Chinese agents sa ating AFP, sa ating sariling sandatahang lakas. Nung last episode po natin, pinag-usapan po natin itong si Zhang Steve Song kung sinusubukan po niyang maka-infiltrate sa ating mga eskwelahan gamit ang mga Chinese companies. Pero mas malala po doon ay meron din pong reports mula sa ating intelligence community na meron ding ginagawa itong mga agents na ito para po ma-compromise at para ma-infiltrate yung pong ating mga military. So ano nga ba ang ginagawa nitong si Zhang Steve Song para po ma-infiltrate yung ating AFP? So according sa report ng Rappler, itong si Zhang Steve Song played a part in bridging knowledge gaps between the Chinese embassy at yung Filipino defense officials. Lalo na nung ipagbawal ni Defense Secretary Gubo Teodoro yung pong contact between the AFP and yung mga Chinese military sa PLA. So siya po yung parang naging tulay. He is playing the part of a media, of a journalist. He is playing na parang kumukuha siya for a story, pero yun pala siya na yung nagtutulay. Zhang, according to the report, regularly met with media personnel who had a deep understanding of how the Philippine military worked. Beyond strategy, Zhang extracted information about the internal dynamics and politics of key personalities in the defense and security sectors. So dito po sila kumukuha ng impormasyon para po sila ay makapagplano kung paano po nila mai-infiltrate at paano nila mapapasunod yung pong mga tao sa military para po sa mga kagustuhan nila. What alarmed yung pong mga intelligence groups po natin kasi yung timing nung pong mga meeting ni Zhang dito sa mga taong ito. In most cases, just days before a scheduled Philippine resupply mission to Ayungin Shoal in the West Philippine Sea, or the atin ito coalition's first West Philippine Sea voyage noong December 2023. So imagine nyo yun, nakikipag-meeting siya dito sa mga AFP members or mga media personalities para po makakuha ng mga vital information dun sa mga gagawin ng ating resupply mission at dun sa atin ito na pumunta sila sa West Philippine Sea, diba, na bilang convoy. So nakakakuha kagad sila ng first-hand information na maaari po nilang i-feed doon naman po sa mga puwersa ng China para po gumawa sila ng karampatan nilang aksyon. At nakita naman po natin, diba, nanggugulo sila, nambabangga sila at hinaharas, winawater cannon yung pong ating mga sariling mga tropa. This approach allows him to obtain critical insights without direct inquiries, a classic method in intelligence tradecraft. Sabi po nung May 2024 report. So, anong ibig sabihin noon? So, posible po na ginagamitan ng resources, ng pera, ng Chinese government, yung pong kanilang mga agents po dito para po masuhulan, makunan ng impormasyon, ma-compromise o kaya mautusan yung pong mga membro ng AFP, ng ating media o kung sino man sa gobyerno na may access po dyan sa mga AFP missions para po makakuha sila ng vital information para po sa mga operasyon ng gobyerno, lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Kaya pagpunta natin doon, parating pa lang tayo, alam na nung mga Chinese kung ano po yung plano po nating gawin doon. Kumbaga, parang chess game siya. Kaya nakakagawa sila ng mga moves in advance para po ma-counter kung ano man po yung plano po nating gawin. Kaya ito po ay napakadelikado kasi nakita naman po natin, di ba, yung mga ginagawa nila sa ating mga Coast Guard, sa ating mga AFP na members at delikado po para sa kanila. Meron pa nga pong isa, di ba, naputulan ng daliri. So hopefully po ay mas maging mapagmatsyag po tayo dito po sa mga agents na ito para po mabantayan po natin yung pong ating soberanya at yung ating mga national secrets. I'm not in a position to say sinong compromise or hindi, but I'm definitely in a position to say na pagdating sa mga bansa na katulad ng China or Russia, once you get deep with them, especially in the defense, intelligence world, they will try to hire you. They will try to influence you or mag-offer sila ng kung ano-ano. At actually, recently na booking isang South Korean. South Korea to, napakayaman na bansa, isang South Korean na high-level intelligence officials na nahuli pala nila na nagpapasa ng mga high-level information sa Chinese intelligence services. At may bayad, sabihin natin $10,000
parang per document or ano. So kung nangyari yan sa South Korea, talagang ano pa kaya sa Pilipinas? Kasi South Korea, of course, andun yung North Korea gera, may US bases doon. So Mas tense, mayaman na mas tense bansa pa yung sitwasyon. at napaka high-tech na bansa at mataas ang sahod sa mga South Koreans. Hindi ko naman sinasabi na dahil sa sahod or pera yan, but I'm just saying, kung nakikita natin yung ganitong infiltration at the highest levels, whether ito yung Ministry of Security Services ng China or intelligence wing ng kanilang PLA, I think lahat tayo dapat mag-ingat tayo, especially ngayon sa Pilipinas. Hirap na hirap ang China ngayon dahil akala nila dahil gumawa sila ng mga ganitong bridge na no comment na lang sa aesthetic. Ito maganda Esplanade. Ewan ko sa medyo na I have aesthetics issue parang hindi ang ganda nito tapos biglang ganyan. Akala nila si BBM ay essentially Duterte 2.0. Akala nila si BBM ang maging tuta ng mga Dutertes. Kasi alam nila si Sara yung malakas, si Sara kahit VP yan, power behind the throne, ganun yung branding. Even sa Nikkei Asia kung saan nagsusulat ako sa Japan, ganun yung branding kay Sara Duterte. So, yan, nagpapanik sila kasi naintindihan nila si BBM may sariling pag-isip yan, may sariling interest yan. Totoo, nakakasama siya ng mami niya before noong 1974 pumunta kay Mao Zedong. Totoo na yung kanyang ama ay may magandang relasyon sa China. Totoo na ang Ilocos Norte, may consulate ang China doon. But that doesn't mean na pag presidente na siya, Duterte times. No, because BBM has his own ideas, his own vision at bentang-benta siya sa mga mayayaman na Western countries. Diba bakit siya magpatuta? Sa China, he already has very good relations with the most powerful countries katulad ng United States. So, in that environment, desperado talaga ang China ngayon. So, they will try to look for an entrance or kahit anong maliit na pwede na i-infiltrate. Pinahamak nila si Admiral Carlos na wala naman talagang ginawa or sinabi. Kaya after that, si Secretary Guibo, pinagbawalan niya any high-level contacts with the Chinese counterparts kasi hindi sila matinong kausap. They will try to twist what you said. Next thing nila, nag-usap kayo na off the cuff, tapos ni-record nila, gagamitin nila bilang compromat. So, total ban na lang. Total ban at saka ban ng padala sa PLA Academy. Now, we have really defense diplomacy on ice. Halos walang nangyari at the highest level. DFA nakipag-usap kasi kailangan natin yan. But on the military to military level, hindi nag-uusap. Ano ba ang dangers kapag na-infiltrate yung AFP natin, kapag na-compromise yung ilang members ng active AFP natin nitong mga agents from China? Well, obviously, intelligence dun sa hindi lang activity ng gobyerno natin, pero yung EDCA bases, for instance. Very, very concerned ang mga Chino dito sa EDCA bases, especially yung mga nasa norte, sa Cagayan, sa Isabela, dahil may kinalaman din ito sa Taiwan. Concerned din sila dun sa mga EDCA bases sa Palawan, dahil napakalapit ito sa Spratlys at Calayan Group of Islands, kung saan may claim din ng China. So they will try to siphon every information they get, actionable intelligence, strategic intelligence, and not to mention, baka naman, aasa sila na, yung iba pwede umakyat mamaya, yung iba maybe they have the ears of the right people, or kung sa tingin nila si BBM ay madali rattle, pwedeng gamitin as agents of chaos or as agents of disinformation. Magpapagulo ka lang, just muddy the water, or if ever, let's say may konting sabotage na nangyari, let's say may nag-hack dito sa Pilipinas, yung mga ibang tao, pwede sila mag-exaggerate, mag-spread na nagpapanik ang AFP. So, daming levers yan. Daming levers gawin, kapag meron silang mga hawak. Exactly. Lastly, Prof, do we have enough laws to protect us against itong pag-infiltrate na ito? Meron bang strong enough na tayo na batas para panagutin kung meron mang magsubok na tumanggap or i-compromise yung ating AFP? Ang problema kasing treason laws natin ay just in moments of war. So wala tayong treason laws na applicable in technically peacetime. Pero pwede mo i-upgrade yan or update yan, or pwede mo i-update yung definition ng war. Hindi ibig sabihin ng war na may talagang bombahan. Pwede war. Pwedeng Cold War. Cold War or Cold Peace or whatever you want to call yung nangyari sa West Philippines. Halos bawat araw nagbubungguan tayo. At conflict na ganun. At alam natin, so ngayon, yung Russia may war sa Ukraine. Pero yung ginagawa niya sa mga NATO members ay Cold War. Sinasabotage, cyber-sabotage, binubuli yung mga opisyales. Yung isang week, kausap ko si former Mr. Sikorski ng Poland, nandito. Ginawa siya ng deepfake. Deepfake! So ginagawa na. So a war is happening pero liquid warfare. So maybe we can redefine ano ibig sabihin ng war. Kasi panahon ba na Espanyol yan? 21st century na ngayon. Yung treason laws natin from that time. time. You have to upgrade that. But I think it's also about tightening yung some screws here and there. Baka may mga konting kailangan i-adjust yan at enforcement nung meron na tayong mga batas and regulations. Kasi hindi naman tayo totally banana republic. I'm sure may mga batas in terms of, for instance, hindi ka
ka dapat makipag-usap sa counterpart mo sa China unless may clearance ka, unless you're make sure na paras kayo nagre-record ng sinasabi nyo, para kung may nilabas sila, maglabas ka rin. Dinilit niya, ito yung sinabi Ito yung ko. sinabi, no? So, may protocol May mga yan, pare. protocol Hindi na pwede yung tinawag ka ng Chinese ambassador, hi, hello ka lang. No! Dadala ka ng team mo, dadala siya ng team mo. Given na Transparent lahat. na-record na yan. Given yan. It's automatic, especially kung opisyalis ka. So, you have to be stricter. So, nalaman po natin yung pong mga dangers na ginagawa ditong mga possible agents ng China sa Pilipinas. Sa ating part 3, pag-uusapan po natin anong aspeto pa yung pong naaapektuhan nila at nasaan na nga ba itong si Zhang Steve Song. Ano na nga ba ang nangyari? Itong nireport ng Rappler na posibleng spy ng China sa Pilipinas. So abangan nyo po sa susunod po nating vlog sa ating part 3. See you po sa next video po natin. Remember, in the Philippines, the Filipino should always come first.